everyone! This is Ate Jord. Halika sa ating usapang love life tayo! Okay, sa pagmamahal talaga, kailangan talaga nating maging mapanuri, no? Kinahanglan, pag naanata sa usa ka relasyon, kinahanglan gid nato mahibalaan kung unsa ang feelings para sa atoa sa ato ang partner. Kasi naa ginay duha, no? Mag-stick ang atong partner sa atoa because of two reasons. So, kailangan nato nang mahibalaan. Una, pinakikisamahan tayo dahil may kailangan sila sa atin or kailangan nila tayo. Pangalawa, pinakikisamahan nila tayo dahil mahal nila tayo. Ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Depende yan sa motibo, no? Ang una, ang motibo niya sa iyo is andyan siya kapag mayroon siyang pangangailangan at alam niyang ikaw lang ang makapagbibigay nun. Pangangailangang material, pangangailangang pinansyal, lahat ng pangangailangan. Kaya, ginagawa niya ang mga bagay na yan at andyan siya sa'yo dahil alam niyang may makukuha sa sa'yo. Pangalawa naman ay pinakikisamahan ka dahil mahal ka. Ito yung pinaka-importante, no? Yung makikita mo na talagang tinuod ang iyang love sa imuha tungod kay wala siya ga-after og kapalit sa tanan niyang gibuhat sa imuha. Wala siya gahangad og kapalit sa tanan-tanan, no? Wala gyud. Ang iya lang gyud is makauban kanya tungod kay magmalipayon siya kung kauban kaniya. Then number 2, pinakikisamahan kanya sa pagmamahal at pag-aalaga. Makita po nato siya, no? Kapag inaalagaan ka dahil mayroon silang hinihinging kapalit sa'yo, andyan siya palagi. Inaalagaan kanya dahil alam niyang sa pag-aalaga niya sa'yo ay meron siyang makukuha, no? Pero kapag wala ka nang maibigay sa kanya, kapag wala na siyang makukuha sa'yo, mainitin na ang ulo niya. Ayaw na niyang kasama ka, madali siyang magalit. Parang ganun, hindi mo alam kung ano ang kinagagalit niya. Kay liit-liit lang ng mga bagay, pero galit na siya sa'yo. No? Kailangan mo pang habulin ang oras niya, kailangan mo pa siyang tawagan ng tawagan upang sagutin ka, kailangan mo pa siyang, yung bang, para bang namimilit ka sa kanya. Parang ganun, yung pag-aalaga. Kasi alam niya, no, kapag inaalagaan ka, alam niya maibibigay ka, mayroon kang kapalit na ibibigay sa iyo. Pero kapag mahal ka, kahit ano pa yon, kahit ano pang nilingin mo, hindi yan naghahangad ng kapalit sa iyo. Andyan yan sa kaligayahan at kalungkutan. Kaya tayo talaga ay magiging mapanuri sa mga pagmamahal na ibinibigay ng ating mga partner natin. Ang pakikisama ng isang tao ay talagang nakadepende sa sitwasyon. Kapag mahal ka, andyan yan palagi sa iyo. Wala ka nang iba pang hihilingin dahil lagi yung nag-a-update sa'yo. Araw-araw, andyan yan, nagpapakita sa'yo. Pero kapag pinakikisamahan ka lang dahil may kailangan siya sa'yo, andyan lang yan kapag may kailangan siya. Pero kung wala, didistansya yan sa'yo. Iba ang pagmamahal, iba ang totoong pagmamahal sa andyan lang dahil may kailangan sa'yo. Pero kapag wala ka nang kayang ibigay, wala ka nang maiibigay, wala na. Wala ka nang kwenta sa kanya, basura ka na para sa kanya. Wala siyang pakialam kung nasasaktan ka. Kasi ang habol niya lang ay ang iyong pera, ang iyong suporta, at kung ano ang kaya niyang ibigay sa iyo. Kapag andyan ka sa relasyong yan, mag-isip ka. Huwag kang manatili, huwag sa ganyang klaseng relasyon. Huwag mong ubusin ang iyong oras, ang iyong panahon na humingi ng kakaunti o humingi ng katiting lang na oras sa kanya. Kapag wala ka na, sapagkat napaka-toxic niyan. Napaka-problema niyan. Basta, yan, nag-stress sa imuha. Magatagal nag-stress sa imuha. Kaya, piliin mong magmahal ng taong totoong magmamahal sa iyo. Yun lang at sana meron tayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito ang Usapang Love Life tayo.